Yan po mga kaibigan, ang topic po natin ngayon ay tungkol sa AC-DC. Bali, tuturo ko po sa inyo paano mag-convert ng AC to DC, 12 volts. Bangapat may nabibili naman po tayong Yarina, mga gagamitin na lang. Meron po tayong tinatawag na ganito, ayan o, ayan tawag yan. Transformer po yan. Transformer. AC to DC, papasok nyo po yung 220 volts sa outlet ng bahay nyo, saksakan, lalabas na po dito 12 volts, kaya lang po AC po ang lalabas dyan, AC, tapos lalagyan pa ng diode tsaka capacitor para mas pino ang pagka DC nya. Yung AC po alternating current, yung DC naman po direct current. Pagamat may nabibili naman po na ganito, ito po yung ang advantage po nito, kahit na 100 volts 110 regulated po yung lumalabas yan, eksaktong 12 volts. Kainaman naman po nitong transformer, mas matibay po siya. Kung gagamitin po siyang pangpalit sa kung sakaling nalobat yung solar panel nyo, at ang electric pan nyo 12 volts, pwede nyo pong gawin supply yan. Kumpara nyo po dito, pag ginamit nyo sa electric pan, hindi po siya tumatagal. Pero depende rin po sa ampere, pero mas matibay po sa experience ko yung ganyang klase, yung transformer type, kaysa dito sa ito switching type to tawag dito pakita ko po sa inyo ang AC, kung ano pong voltahe ang lumalabas dito. Ito po yung blue na to, ito na po yung secondary, ito po yung primary, yung pula, yung galing sa saksakan sa bahay. Ngayon, ito na po yung 12 volts. Ayan, check po natin, lagay po natin sa AC. Ayan, teka lang ayan. Bali, ito po ang AC. Nasa secondary na po tayo ng transformer. Ito po yung transformer sa baba. Ayan, yung blue na yan. Ito, AC 220. Pagdating sa blue na to, AC pa rin siya, 12 volts nga lang. Kainaman naman ito, hindi naman ito nakakakuryente. Yan. Yan, hindi na nakakakuryente. Sukatin po natin tong AC niya kung ilan. Teka lang. Yan. Yan, 12 volts, 12.80. Hindi po siya regulated. AC po siya. Yan. AC 12 volts. 12 volt 12.81. Ngayon po, testingin naman po natin yung pagkatapos ng diode na to. Ito po naka full wave po ito. Ayan yung diode na yan. Bali, testingin naman po na sa DC. Ayan. Dito na po siya. DC na po siya. Magagamit na po natin yan sa mga 12 volts electric fan. O sa mga bendo machine power supply. Mas maganda pong power supply sa bendo machine to, kesa po yung mga switch type na 12 volts. Ayan, 14.73. Hindi po siya regulated kaya ganyan, pero wala naman pong problema kung gagamitin nyo sa hindi naman masiselang bagay. Ayan. Tignan po natin ngayon para ma-visualize natin kung ano pagkakaiba ng AC na alternating. Ayan, meron po ako ditong maliit na oscilloscope. Ayan. Iipit po natin dito, ilagay po natin siya sa AC. Yan. Bali, voltahe niya. Ayan, voltahe niya bawat division nakaset siya sa 10 volts. Yan. Tingnan natin yung sinasabi nilang alternating current. Yan, ipitin natin siya sa secondary mismo ng transformer. Hindi pa dumaan sa diode to Yan po. Ayan po yung sine wave form alternating current. AC, tawag dyan. Tapos, testingin naman po natin siya sa pagkatapos ng diode.
Yan, dito na po tayo sa taas. Lagyan natin sa DC to. Yan. Lagi po natin nadidinig ang AC, DC, pero hindi po natin nakikita, no? Ito, lalagay po natin dito. Yan. Sa may capacitor. Yung capacitor para mag-store siya ng voltahe at mas pino siya. Yan. Tingnan niyo po nangyari sa kanya. Ayan. Ay minimum niya 14.50, 14.5. Pero direct current na po siya, kung mapapansin nyo. Ayan, diretso na siya. Oh. Ngayon po, na-visualize na po natin kung ano yung ibig sabihin ng DC at AC. Madali na po natin ma-imagine yan sa mga ginagawa natin. Yun lang po mga kaibigan. Hanggang sa muli po, tuturo natin paano maglagay ng bendo machine na power supply o gumawa ng bendo machine ng car wash. Yan po, sunod po natin topic yan. Salamat po.